Balikan po natin ang kapistahan ng itim na Nazareno. Daan-daang mga deboto ang kinailangan bigyan ng atensyon medikal na sugatan po sila sa prosesyon para sa puon. Nakatutok live dito rin sa Quiapo sa Maynila si Susan Enriquez. Susan. Mike, sa mga oras na to, no, kanina kasi sinabi ng mga kasama natin na itong andas, itong prosesyon ng itim na poong Nazareno ay nasa bahagi na ng Arlegui. At dahil dyan, lalo pang kumapal ang bilang ng mga taong naririto sa harapan ng simbahan, sa loob at labas ng Quiapo Church. Ito yung mga kababayan natin, mga deboto na naghihintay hanggang sa maipasok ang imahe ng poong Nazareno dito sa Quiapo Church. At kanina nga, nag-ikot tayo at ayon dito sa Philippine Red Cross at maging dito sa pulis ay umabot na sa mahigit 1,000 ang binigyan nila ng medical attention dahil sa mga galos at sugat. Yung naman ay pagkahilo matapos na sila ay sumama sa posisyon ngayong araw na ito. Tuwing pista ng itim na Nazareno, nagsasama-sama ang mga deboto sa simbahan ng Quiapo. Pinagbubuklod ng iba't ibang dahilan ng pananampalataya. Ang mag-asawang Arnel at Marivic Vargas nandito dahil sa aksidente 15 taon na ang nakakalipas na dahilan ng pagkaputol ng kanang paa ni Arnel. Doon daw nagsimula ang kanilang debosyon para itaguyod ang pangangailangan ng kanilang pamilya. Basta humingi po ko sa kanya parati na pasalamat. Si Jennifer Gallo, nagsimulang maging deboto ng hilingin ang paggaling ng panganay na anak. Pero kanina, hindi lang isa kundi 2 anak ang kanyang bitbit. Nagsisimba raw talaga sila sa Quiapo sa tuwing pista ng itim na Nazareno. Na-hospital po yung panganay ko po anak. Nasa summer na po eh. Opo, na gumaling na po siya. Sa kabila ng dami ng tao, kanya-kanyang paraan para makahalik sa imahe o di kaya ay makahawak sa lubid na humihila sa andas. Ayon sa Philippine Red Cross, mahigit 700 na ang nabigyan nila ng medical attention. Wala naman daw seryosong kaso at kumpara daw noong 1 taon, mas mababa ang bilang ng mga binigyan ng atensyong medikal. Sa ngayon, marami daw ang nagtamo ng galos at sugat. At dahil halos maghapong makulimlim ang panahon, nabawasan ang bilang ng mga nahihilo. Wala namang medyo severe cases na kami. Medyo sa tala ng Red Cross po ngayon, medyo mababa lang po ang naitakbo namin sa hospital. Sa ngayong oras po, mga 7 lang po ang naitakbo namin. At sa kabila ng paalala ng Department of Health na iwasan ng mga street food, hindi pa rin ito alintana ng mga pagod at gutom na deboto. Pag natikman ko to, talagang lalo akong lumalakas. Ano tawag dito? Ano po, litid ng baka po. Kano benta mo? 20 po isang order. Marami ka ng benta? Medyo po. Kasi marami pong tao. 20 saka 10? Ayon kay Senior Superintendent Ronald Estillas ng MPD, pangkalahatan, mula nang lumakad ang posisyon kaninang umaga mula sa Quirino Grandstand, ay maayos pa ang sitwasyon. As of this time, wala po kaming na-record na salisi o snatching o pandurukot. At 46 po ang minor injuries, 46 only. Minor injuries, ibig sabihin bruises and scratches lang. Yung nakikita niyo po ngayon yung pagwawagayway ng mga puting panyo nito mga deboto dito sa poong Nazareno. Ito po yung huling bahagi ng misa ngayong oras na ito. Ayon po sa MPD ay hindi bababa sa 9 na milyon ang pagtaya nila sa bilang mga taong sumama sa prosesyon ngayong araw nito. Ayon po dito sa Philippine Red Cross, nasa 1,400 naman ang nabigyan nila ng medical attention hanggang sa mga oras na ito. At sa pagtaya po ng MPD, alas 10 ng gabi ang pinakamaagang inaasahan nilang pagbabalik ng poon dito po sa simbahan ng Quiapo. Makipotanaw po kasi yung mga dadaan ng kalye ng andas pabalik dito sa Quiapo Church. Kaya mas kumapal na ang mga tao ngayon dito sa harap ng simbahan habang lumalapit na ang oras ng pagbabalik ng poon sa simbahan. At dito na nila hihintayin ang pagdating ng imahe ng itim na Nazareno. Mike? Matatapos lamang ng isang misa, eto't kinakanta na ang unang awit ng susunod na misa. Maraming salamat, Susan Enriquez.